10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sa isang subdibisyon na nasa lalawigan ng Antipolo, hindi ordinaryong kanlungan ang aming nakita. Dahil ang mga lolo at lola na nakatira dito ay sadyang pinabayaan na ng kanilang mga pamilya. Ito ang sa kanlungan ni Maria na isang pribadong institusyon na pinamamahalaan ni Padre Dari at siya ang mag-isang nakikipag-usap sa mga nakakataas at sa mga may kaya upang humingi ng tulong para masuportahan ang mga lolo at lola sa kanilang kailangan sa araw-araw. Pagpasok pa lang sa loob ng tahanan, makikita ang maliit na opisina kung saan naglalagi ang tagapamahala at ang mga taga-alaga. Sa bandang loob nito, mga kama ang sumalubong sa amin. Nasa bilang na 22 ang nakatira ngayon sa kanlungan at nasa edad na 76 ang pinakamatanda. Si Lola na hindi na kayang tumayo at gumalaw ng malaya. Sa oras na inikot namin ang tahanan, makikita sa lugar na ito ang kalinga na nakakalungkot na hindi kayang ibigay ng kanilang mga sariling kamag-anak. Kami ay bumisita, nabigo kaming makausap si Father Dari sapagkat siya ay nasa isang pagpupulong upang makalaganap ng sapat na salapi sa pagpapagawa ng kanilang bagong tahanan. At dito, nakilala namin ang isa sa pinakamagiliw, madaldal, at sikat na si Lola Pina. Kaya ako napunta rito sa panalangin. Panginoon ko, bigyan mo po ako ng pirmihan, tahanan at kapamilya. Dito na ako dinala. Ako naranasan ko yung matulog sa labas. Sa lansangan talaga? Kasi, meron akong dinalo na pinsan ko. Inabot ako ng nawala ng sasakyan. Alas 12 na ng madaling araw. Ang labas ulit alas 4. Kaya, 4 na oras ako nasa daan. Marami naman tao doon sa Novaliches Opo. Nanonood lang ako. Walang tulog doon. Tapos nakaranas din akong natulog sa labas. Kasi, wala akong natulog. Pero ako, hanggang nasa labas ako, wala rin akong tigil ng kadarata. Kaya kung baga sana nalakpasan ko lahat yun. Hirap. Tinan mo ngayon, maginawa na. Oo nga po. Dahil, yung aking kumuha sa aking karindilya. Kusinera lang siya doon. Di ba may-ari? Ay magpapaluto lang. Ayaw nang may-ari na ako doon matutulog. Nagtutulog na lang kami, maliting tindahan. Sa lapag na nga, nilalagyan namin ng karton. Alam mo, natulog ako sa labas. Umuulan pa. Tapos nipayong na lang ako. Wala akong tigil
ng katatasan na i-rush ko. Kaya ako maraming naranasan ng hirap sa labas. Pero, sabi nga, pag may hirap, may ginhawa. Kaya ngayon, may ginawa na. Sa aming pananatili sa tahanan, nakita namin ang isang lolo na mayroong payat na pangangatawan. Di umano dahil sa pulmonya. Nang nalaman namin ang kanyang kwento, hindi namin naiwasang malungkot at maluha. Kami bilang caregiver, ginagawa sa mga lolo, araw-araw, yung pinapaligaw namin sila, nililinisan, ganyan. Tapos pinapakain, ganyan. Tapos binomonitor yung blood pressure anytime sa day. Tapos pinakausap din, pinapakain. Stay in po kayo? Hindi, stay out. Pang umaga ako, may panggabi kami. Yung oras niyo po dito parang 8 hours. Ganun. Tapos ano po? Ay hindi, minsan lagpas, kasi 6 to 6 kami. Tapos po sir, volunteer po kayo or Hindi, private? caregiver staff na po. Staff talaga. May mga volunteer kami kasi ito naman kanlungan, nabubuhay lang siya by donation lang. Tapos po, ano naman po sa pakiramdam nyo habang inaalagaan nyo po sila? Siyempre parang medyo mahirap na rin sabihin natin kasi kailangan every galaw po nila, nandun kayo nakatingin. So ano naman pong Experience. Apo. Pakiramdam. Apo. Masaya siyempre kasi yung pagkukulang ng sariling pamilya nila na parang napupunan na. O yun po, sinabi niyo po yan, paano niyo po napupunan yung emotional needs po nila lola at tatay? Yung pagmamahal na hinahanap sa mga tunay na kamag-anak nila. Kami nagbibigay ng pagmamahal ngayon. Nakausap namin sila pag may mga problema sila. Tapos po sir, paano po yung kunyari may mag-aaway, ganyan? Nag-aaway sila. Kami ang rapper eh. Pero since Di na talaga nag-brought up maiwasan niyo kuya yung pamilya, ano po yung masasabi niyo na, di ba, dati, kumbaga, nasa kultura ng Pinoy yung Mapagmahal. na nandun lang sa iisang bubong yung buong pamilya. Anong nafe-feel niyo na ngayon yung matatanda nandito sa ano? Oo. Yun, kasi dapat yung mga kabataan ngayon, kaya dapat sila yung mawala yung pagmamahal sa magulang nila. Kasi mga tulad ngayon natin, yung mga magulang natin, minsan hindi natin sinasama sa plano natin eh. Tayo mag-asawa o trabaho, pero magulang natin sinasama sa plano. Kaya dumadami mga ganitong inaabanda. Yung pagtanda yan, may mga home for the aged naman. Kaya nga eh. Noong araw, di rin uso sa ating home for the aged, sa ibang bansa. Yun nga po. Sir, sa bilang caregiver po, ano pong masasabi niyo sa mga kabataan ngayon na after a while magkakaroon ng asawa, yung mga nanay nila na sila gustong humiwalay sa mga magulang nila. Ano pong masasabi niyo dun sa mga ganong isip, if ever? Dapat huwag nila kalimutan yung magulang nila kasi sila, alam na natin pag matanda makulit, kaya lumawasan talaga yan. Diba kasi tinatampuran nung anak yung magulang nila, yung obligasyon nila. Kasi tayo, bata tayo, makulit din naman tayo. Pero pagtsagan tayo ng magulang, diba? Dapat yung itatak natin sa isip natin. Maging pagmahal tayo sa magulang. Kasi sila dito, katokoy sila dito, may kinakain, may tinutulugan. Mas gusto pa rin kasama yung sariling pamilya nila katulad sila makain sa kasama nila. So ito lang kuya, tanong lang. So sa tingin niyo kung walang home for aged care home, ganun, magkakaroon kaya ng tendency na yung matatanda masistay lang sa bahay nila? Or hindi mo masabi ba kasi tulad ng ibang lola lang dito nakapulot ng mga disable sa lansangan kasi napabayaan na dinasikaw sa bahay, nakakalabas yun siyempre mga ulianin na sila gano'n. Siguro marami diyang nakakalat. Ngayon ang dami pa nga eh. Kasi hindi na rin ang gobyerno natin. Kaya ito, kanlungan, pinasok na rin ng simbahan para matulungan ng gobyerno. pero ito private siya kuya, no? NGO.
culture. Parang ganun kaya nga po. Napapabayaan. First of all, siguro, una, baka wala ng busy yung anak sa work. Kasi ganun sa Amerika di ba? Kapag they don't have time anymore to take care of the elder or elders, ang ginagawa ay ilalagay sa home for the aged. Wala kasi silang time na mag-alaga. Ngayon, yung iba naman, wala nang family. Wala nang family sila. That's why, the elders, they have to stay there in that institution, home for the aged. They don't have family anymore. Yung iba naman, pag may pera, yung iba naman, kasi sa ibang bansa, ganun din, pinababayaan. Unlike here in the Philippines, kasi hindi naman natin, few cases lang naman yung gano'n. Pero dito sa atin, we usually take care of our parents or elders, kasi yan ang ating kultura. Na nasa atin siya, tayong mag-aalaga. Usually, kung sino pa nga yung panganay o babae, nasa kanya ang magulang. Kung minsan naman sa bunso, depende rin. Ganon. Kaya lang siguro papabayaan, maraming work. Tapos, ayun, wala na silang time. Ganon. So, they are neglected. Hindi na sila na. Kasi before ang babae, hindi naman nag-work, lalaki lang. Ngayon talagang nag-work, dapat yung babae. So, who will take care of the elders? Sinong mag-aalaga? Nag-work din. Diba? Kaya na-adapt na natin sa Amerika. Kasi ngayon talaga nag-work na pati babae. Unlike before, mga 40s, 50s, 60s, ang babae would just stay at home. Lalaki ang mag-work. Kaya mahirap na yung buhay kasi ngayon. Syempre, ikaw bilang isang kamag-anak, lolo mo rin yun, kadugo mo rin yun, kaya lola mo din yun. Syempre, malulungkot ka. Bakit kasi dinala doon? Kasi, kung tutusin, meron namang option pa na ibang kamag-anak na pwede mong pagdalhan ng lola at lola mo. Naiiyak ako kasi sobrang love ko kasi lola ko. So, ako talaga yung nag-alaga sa lola ko, both sides. Kaya, para sa akin, parang hindi maganda tingnan na kaya lang, hindi kailangan pabayaan yung mga kamag-anak natin. Lalo na pag matanda sila, hindi porket na parang tingin nila pabigat na. Kasi dati naman, nagsikap din sila para sa inyo, diba? Kaya sana in return, alagaan din naman natin sila. Kasi sila naman yung nangangailangan yung na help natin. Ayun lang. Siguro hindi ako agree doon sa ideyang yun na yung mga matatanda o isa sa mga mag-anak ko ay nasa home for the aged. Kasi kahit matanda na sila, importante pa rin sila sa pamilya natin kasi sila yung naging parang puno, kumbaga. Kasi kung ako isang tulad ko, isang bunga ng nanay ko, tapos yung nanay ko may nanay siya, so yung matanda yung lola ko or lolo ko, syempre ayoko na mapupunta sa home for the aged kasi kailangan din natin silang galangin kasi sila yung tumulong para maging ganto kami. Tsaka ako laking lola ko. So, isa sa pinaka mamahal ko talaga sa lahat ng pamilya ko, yung lola ko, kung saan
kahit na nga magkasakit siya, uwi talaga ako ng Bicol para lang makita yung lola ko. Kaya sana sa henerasyon natin, wala sana mga matatanda na nasa home for the aged. Kung hindi naman na talaga kayang alagaan yung matandang yun, or wala na talagang pamilya, dun lang ako mag-a-agree. Pero kung may pamilya pang natitira kahit isa, sana kupin nila yung matanda kasi ganon din tayo habang lumalaki tayo, habang tumatanda tayo, mararanasan din natin yung time na maging 70 years old tayo, kung saan pwede natin maranasan na mapunta sa home for the aged. Gusto ba natin yun? Syempre hindi. Kaya kailangan alagaan natin yung mga nakatatanda sa atin. Sabi nga, give respect to the elders. So dun pa lang, sa salitang yun pa lang, huwag nating hayaan yung mga